Eto yung isa sa mga recipe na nagawa ko na sobrang na-amaze ako kasi nga akalain mo ba yon makakagawa tayo ng sarili nating sardinas na kalasang-kalasa nung mga nakalata at akalain mo bang napakadali lang nun? Mura ang tamban ngayon, 70 pesos lang per kilo kaya bumili na ako ng 2 kilo dito sa pinsan ko at ang sabi ko nga sa kanya ay gagawin ko yung homemade sardinas. Sakto lang yung laki nitong mga tamba na binenta niya sa akin, hindi ganun kalaki at hindi rin naman maliliit. Una kong ginawa dito ay hinugasan ko muna tong mga tamban. Binanlawan ko lang yan dahil nga tatanggalan ko pa naman yan ng ulo at saka buntot. Sa pagtatanggal naman ng ulo at saka buntot nito, napakadali lang kasi pagputol natin ng ulo ng tamban at paghila natin dyan kasama ng mahihila yung kanyang bituka at mga laman loob. Kapag natanggal na natin yung ulo, syempre yung buntot naman yung ating tatanggalin at ganito na yung magiging itsura niyan at ipagpapatuloy lang natin yan hanggang sa maubos nating lahat yung mga tamba na dapat nating linisin. Kung sakali naman na sa pagputol ninyo ng ulo ng tamban ay hindi sumama yung kanyang bituka at laman loob, ay po pwede nyo naman yang tanggalin, napakadali lang din naman yang alisin. Huwag nga lang nating pakadidiinan yung ating paghihiwa dyan ng ulo at saka buntot kasi itong tamban malambot lang yung laman niyan at madali yan madurog. At eto na lahat, yung 2 kilo ng tamba na nilinis ko kanina, natanggalan na yan ng ulo at saka mga buntot. So ang next naman na gagawin ko dyan ay ibabrine ko yan o ibababad ko yan sa brining solution. Katulad ng ginawa ko doon sa aking gourmet bangus, gumamit lang ako dito ng tubig at saka asin para sa pagbababad. Ibababad ko lang din yan ng 30 minutes. At nung mailagay ko na lahat ng tamban doon sa ating brining solution, ay isi-set aside ko muna yan dahil ako naman ay gagawa ng ating pinaka-sauce. Magigisa lang ako dyan ng sibuyas na puti at lalagyan ko naman yan ng bawang. So yung sibuyas na puti na ginamit ko dito ay isang buo at isang buo rin ng ulo ng bawang. Kapag golden brown na yung ating bawang at sibuyas, ay tsaka naman ako maglalagay nitong isang sachet or 150 grams ng tomato paste. Isasabay ko lang sa pagigisa etong tomato paste para mas lumabas pa yung tingkad ng kulay niya. At pagkatapos, tsaka ko naman yan titimplahan. Yung panimpla naman na ginamit ko, naglagay lang ako dyan ng 3 kutsara ng asukal, mga half teaspoon lang ng vetchin, at tsaka isang sachet ng chicken cubes. Yung chicken cubes na ginamit ko, yung isang klase na para siyang powder para mas madali siyang mailagay. Naglagay na rin ako ng 1 teaspoon ng paminta at hindi ko lang na videohan pero naglagay ako dyan ng 1 kutsarang asin. Nung mailagay ko na yan, ay hahaluin ko lang yan at isasama ko lang din yan sa pagigisa nitong aking tomato paste. At kapag natunaw na yung mga pampalasang inilagay ko at kapag ganito na yung itsura niyan, ay tatanggalin ko na yan dito sa apoy at ako naman ay mag-a-arrange na sa aking pressure cooker. Pagkatapos ng kalahating oras na pagbabrain ko dito sa mga tamban, ay nilagay ko na yan sa aking pressure cooker at yung aking ginawang sauce kanina ay ilalagay ko na rin. So yung sauce nga pala na ginawa ko kanina, kung mapapansin ninyo ay lumabnaw yan dahil nilagyan ko yan ng 1 cup ng tubig. Nilagyan ko yan ng tubig kasi para mas madali nating mailagay yung ating sauce at ma-spread siya evenly. At nung mailagay ko na lahat yung sauce na ginawa ko kanina, ay nagdagdag naman ako dyan ng 3 cups ng tubig. So yung total na tubig na nailagay ko dito ay 4 cups. At para naman medyo malapot yung sauce ng ating homemade sardinas, ay naglagay na rin ako dyan ng slurry. So yung slurry nga pala na to ay 2 tablespoon lang to ng cornstarch na tinunaw sa tubig. At kapag okay na nga yan, na ilagay na natin lahat ng mga ingredients na kailangan, ay tsaka ko naman yan isasalang sa apoy. Katulad ng pagluluto ko ng aking gourmet bangus, sa una pagkasalang natin ng pressure cooker ay dapat naka-high siya. Naka-high yung ating kalan, so dapat malakas yung ating apoy. Pero once na kumulo na yan, hihinaan natin yung ating apoy sa medium heat. At kapag naka-medium na yung ating apoy, ay hahayaan lang natin yan maluto sa loob ng 45 minutes. At after 45 minutes ay ayan, i-release na natin yung pressure ng ating pressure cooker. Syempre papatayin muna natin yung apoy at saka na natin yan bubuksan. At sa makikita nyo nga po ay kumukulo-kulo pa yan, pero nakita nyo naman na napakaganda na ng kulay nitong ating homemade sardinas. Kakulay na talaga siya nung mga sardinas na nakalata na nabibili natin. Pero kapag ganito na mainit pa at bagong luto pa yung ating homemade sardinas, ay malabnaw pa yung sauce nito. So ang gagawin natin, hahayaan muna natin yan hanggang sa lumamig para makita natin kung gaano nga ba naging malapot yung sarsa nitong ating sardines.
At ayan na nga, nung malamig na talaga siya, totally malamig na talaga itong ginawa kong sardinas, kung makikita nga ninyo at mapapansin ninyo, ay medyo nag-thick na yung kanyang sauce. So, eto yung consistency na gusto ko. Hindi malapot na malapot, pero hindi rin siya malabnaw. At pagkalipas nga lang ng mga ilang oras at napakadaling proseso, ay eto na, meron na tayong homemade sardinas. At aminin niyo, tignan niyo yung itsura, 'di ba? Hindi talaga sila nagkakalayo nung nakalata na nabibili natin. At tignan niyo nga, parang expert talaga yung nakapagluto. At kayo rin, kayang-kaya niyo yang gawin. So eto, pwede natin 'tong gawin tapos i-stock lang natin sa ating mga freezer. Tatagal siya ng hanggang 2 weeks. So ngayon, titikman natin ano nga ba talaga yung lasa nung ginawa kong homemade sardinas. Yung texture niya kapag hinati mo siya, para talaga siya yung mga nakalata. So, tikman na natin. Grabe yung lasa niya. Sardinas talaga. Yung tinik sobrang lambot din. Yung lasa, ganun na ganun. Yung laman niya, firm. Hindi siya sabog, hindi siya buhaghag. Hindi siya durog. Ang sarap as in. Sardinas na sardinas talaga siya. Kulang na lang ano eh. Kulang na lang lata. Grabe. Ang galing no. Ganun lang pala kadali gumawa ng sardinas. Marunong na ako. Ang galing, sobrang galing.